Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Weather Pinas. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa bagyo pong minomonitor natin na nagbabanta ng pumasok ngayong gabi sa ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye, pati na rin po ang mga lugar na posibleng nung maapektuhan kapag nasa loob na ng ating bansa. Pero bago ho yan, huwag niyong kakalimutan na i-like at i-share ang ating update. Maraming salamat. Sa pinakahuli pong pagtatala ng pag-asa, ito pong bagyong nasa labas ng ating bansa. Pag ito po'y nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin na po itong bagyong Francisco. Sa pinakahuli pong pagtatala, ang trap ng tropical storm ay nakakaapekto po dito po sa parte ng eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Huli po itong namataan na meron pong lokasyon na 1,480 kilometers east of southeastern Luzon at nagme-maintain o tinataglay po nito ang hangin sa ngayon na merong lakas na 85 kilometers per hour malapit sa may sentro at may bugso po na umaabot na sa 105 kilometers per hour. May pagkilos man ho pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ngayon ho, alamin muna natin yung mga lugar na maaapektuhan ng trap o extension po ng hangin nito nga pong bagyong Francisco. So gayon din po sa area ng Eastern Visayas, kasama pong Southern Leyte, ang Caraga at Davao Region ay makakaranas po ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa trap ng tropical storm o ng bagyong Francisco. Sa area naman po ng Zamboanga Peninsula, kasama po dyan ang BARMM, Sacsargen, kasama ang Lanao del Norte, ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil naman sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Nagbalik na po ang epekto ng habagat dahil po sa lakas na dulot nito nga pong trap o extension ng bagyong Francisco na ngayong gabi ay nagbabanta ng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Marami pa rin nagtatanong bakit nga may bagyo na pero hindi ito masyadong maramdaman o maranasan. Ito po sinasabi natin, meron tayong tinatawag na warning lead time ng bagyo. Hindi ibig sabihin na apektado ng trap o extension ng hangin nito agad-agaran mararamdaman o mararanasan po yung mga pag-uulan. Kung makikita nyo sa tinatawag ho natin na area of probability, ito nga pong Tropical Storm Francisco, wala po itong direktang paglandfall sa ating kalupaan. Ayan po yung area of probability niya. Pero yung trap o extension ng hangin, yung radius po ng bagyo ay makakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Dito naman sa parte po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao ay apektado naman po ng tinatawag natin na localized thunderstorms. Yung localized thunderstorms, dulot po yan ng maalinsangang hangin na gagaling sa karagatang Pasipiko o etong easterlies. Kung mapapansin nyo, no, halos ito'y malapit ng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa huling pagtatala din ho, itong bagyong to, bagyong Francisco, ay lalakas sa pinakamalakas niya na kategorya, which is ang pagiging typhoon category. Alamin ho natin yung mga susunod na mga lugar na maapektuhan nito habang papasok na ating Philippine Area of Responsibility. So ito po, no, ngayong gabi ho, ang magiging lokasyon po ng bagyong ito ay 1,370 kilometers southeastern Luzon. Ito po ay alas 8 ng gabi, no? Pagdating naman po bukas ng umaga ng linggo, ito ay nasa loob na nating Philippine Area of Responsibility bilang typhoon na mayroong lokasyon na 1,280 kilometers east of Central Luzon. So, bagamat ito'y pasok sa typhoon category, pinapangambahan natin ang mga lugar na maapektuhan ng trap or extension po ng hangin nito. Kahit po ang bagyong ito ay walang direktang paglandfall, malakas naman ang nakikitang impact ng hangin nito sa mga lugar na malalapitan, especially po ang parte ng North Luzon. So pagdating naman po ng linggo po, no, linggo ng gabi, lalapit pa ito dito sa may east of Central Luzon na merong lokasyon na 1,000 kilometers. Lalakas sa 130 kilometers bilang isang typhoon category. Maraming nagtatanong kung aabot ba ito sa pinaka-peak o pinakamalakas niya, which is ito nga pong sinasabi natin na super typhoon category. So mataas din ang tsansa at hindi malabong ito'y pumalo sa pinaka-peak niya o yung tinatawag natin na super typhoon category habang
papalapit dito nga po sa parte ng North Luzon. So merong mga lugar na pinaghahanda ngayon pa lamang, especially po ang parte ng North Luzon sa posibleng magiging epekto po nito. So ito po no, kapag ito pong bagyong ito, bagyong Francisco ay mas lumapit pa mamayang gabi hanggang bukas, ang parte ng North Luzon na dapat maging handa at maging alerto ay ang Ilocos Region, kasama yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan Valley, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batanes, Abra, Apayao, ang Benguet, kasama rin po Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Sa parte ng Central Luzon, kasama ang Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at ang Aurora. Tandaan nyo ho, no? Bukod dito sa bagyong Francisco nito, isa pang weather system natin ngayon, itong southwest monsoon nakabalik na. Ang ibig sabihin nito, mas magkakaroon nito ng direktang epekto dahil nga po hahatakin ng bagyong Francisco ang hanging habagat o southwest monsoon dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At alamin natin, no, kasi mainit at malinsangan pa rin ang temperatura po natin ngayon, especially sa parte po ng Metro Manila ay aabot pa rin hanggang sa 34 degrees Celsius. Ang tsansa naman ng mga pag-uulan dyan sa Luzon ay aabot hanggang 50 to 60% ang tsansa. Hanggat wala pa naman itong direktang epekto o hindi pa ito nakakalapit ng husto dito sa parte ng North Luzon, Central Luzon, yung traffic extension ng hangin ng bagyo, ay hindi pa tayo masyado agad-agad makakaranas ng mga pag-ulan. Tingnan nyo mabuti, no? Magre-record yan o lilihis po yung direksyon ng bagyong Francisco. So hindi ibig sabihin nito dapat na tayong maging kampante. Kapag ito'y lumapit dito sa parte ng extreme northern Luzon, dyan sa may panding Luzon, no? Ay pwede itong bumaba ng konti dahil po sa epekto ng easterlies o yung hangin po dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Pwedeng maapektuhan yan, pwedeng mas bumaba ang epekto po nitong bagyong Francisco. Sa ngayon mga kababayan, yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta.